Sabi ng ating nabasa, ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa Kanya. Hindi magiging malapit sa iyo ang Diyos kung hindi ka malapit sa Diyos. Kung tatawagan mong Diyos, kung kailangan mo lang siya, hindi magiging malapit sa iyo ang Diyos. Lalo na kung meron kang mental reservation na tinatawagan mo lang ang Diyos dahil kailangan mo siya, pero hindi siya ang iyong sinasamba. Yan yung mga nawawala sa iglesia, double-minded. Sabi ng banal na kasulatan, if you are a double-minded, wala kang tatanggaping mabuting bagay mula sa Panginoon. Dahil ang kagaya mo lamang ay alon sa dalampasigan na hinahampas sa batuhan. Ang ibig sabihin, mga minamahal, hindi ka firm sa pagkakatayo sa mahal na Panginoon. Kaya kung malapit ka sa Panginoon, tawagan mo siya. Sumamba ka sa Kanya sa katotohanan, tawagan mo siya. Pag tinawagan mo, mahal na Panginoon, tutugon siya sa iyong panawagan. Kaya merong tinatawag na a departing blessing. Ito yung danger na tinatawag a departing blessing. Ang ibig sabihin, mga minamahal, isang papaalis na pagpapala. Ang pagpapala kasi, nandiyan na yan, nasa atin na yan. Sa atin na yan. Ngayon, ang kalagayan natin, mula kaninang umaga, sasabihin ba natin hindi pagpapala ako? Sasabihin kong pagpapala. Palagi kong sinasabi, pag ako'y nasa gawain, biyaya yan na hindi kayang bayaran. Dahil sa gawain, wala ka talagang problema. Hindi ba? Ang problema mo lang, pag lumuhod ka, nakawit yung paa mo, medyo nangimay-ngimay ng konti, hindi ba? O, yun lang ang problema mo. Umupo ka, lumuhod ka uli, tumayo ka, pumalakpak ka, purihin mo ang Diyos, nadamo mo ang presensya ng malapinon, pagpapala yan. Hindi ba? Kaso pag natapos ng gawain, magsisimula naman yung problema natin. Kaya mas maganda ka talaga nasa gawain. Pag nasa gawain ka, wala kang problema. Hingin mo na, hingin ng presensya ng Diyos, umiyak ka ng umiyak, tumangis ka ng tumangis, ibibigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Paglabas natin, pagtapos ng service, hindi tayo exempted sa tinatawag na mga problema. Kasi paglabas natin dyan sa gate na yan, ayaw mo sa gusto, sasalubungin ka na ng problema. Naniwala kayo ron? Di ba, kina-cash out natin. Pero that is part of the Christian life na dapat harapin mo ang problema. Kaya paglabas mo dyan, may problema na. Lumabas ka pa lang dyan, may problema ka na. Hindi ba? Pagdating mo sa bahay, pagbukas mo ng pinto, may problema ka na. Pagpasok mo lalo sa loob ng bahay nyo, napakalaki ng problema mo. Hindi ba? Naalala ko yung ating kapatid galing sa overnight prayer. Pag uwi niya sa bahay, lahat ng hugasan nandun pa. Gusto niyang magalit, mahal na Panginoon, hipuin mo ang puso ko. Humipo ka rin na maghuhugas nito, mahal na Panginoon, bago pa ako magalit. May hinipo ang mahal na Panginoon. Sabi niya sa patutuon niya, hinipo nga ng mahal na Panginoon ang puso niya. Kasi siya na naghugas ng pinagkainan ng kanyang mga anak. Di ba? Dito sa bahay-sambahan, habang tayo ay nasa service, nagpuri sa mahal na Panginoon, wala kang problema. Wala kang huhugas ang plato. Wala kang lulutuing pagkain. Kung marami kang pera, bumili ka ron. Kaso pag nabusog ka, mahirap mapuspos. Hindi ba? Pag naramdaman natin yung gutom, pag naramdaman ko yung gutom, salamat sa malapoy, anointing yun. Sa sanlibutan, pag naramdam ng gutom, mainit ang ulo. Sa mga Kristiyano, pag naramdaman mo ang gutom, anointing. Ibig sabihin, kinahawagan ka ng ating mahal na Panginoon. Kaya meron tinatawag na a departing blessing, which is the danger, mga minamahal, sa buhay Kristiyano, yung pag-alis ng pagpapala, isang papaalis ng pagpapala, ang ibig sabihin ng departing blessing. Kindly. The book of Deuteronomy chapter 11, from verse 26 up to verse 28. Behold, I set before you this day a blessing and a curse. A blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. And a curse if you will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the which I command you this day to go after other gods, which you have not known. God bless you po. Dito po sa Deuteronomio, Kapitulo 11, versikulo 26 hanggang 28. Narito inilalagay ko sa harap ninyo sa araw nito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala ko ang iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon niyong Diyos na aking inuutos sa iyo sa araw na ito. At ang sumpa kung hindi ninyo didinggin ang mga utos ng Panginoon niyong Diyos, kundi kayo lilihis sa daan ng aking inuutos sa inyo,
sa araw nito upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nakikilala. Amen. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. A departing blessing. Bakit sinabing departing blessing ito o pagpapala, mga minamalo, isang papaalis na pagpapala? Sabi ng ating nabasa sa verse 26, sa ating harapan sa araw na ito, inilagay ng Diyos ang pagpapala. Sabi, at sumpa. Kaya sinabing departing blessing, mga minamahal. Dahil pagkatapos na ilagay ng Diyos ang pagpapala at sumpa, gagamitin mo ngayon ang tamang pagpili. Pag naging tama ang pagpili mo, ang blessing mananatili sa'yo. Pag nagkamali ka ng pagpili, dito papasok ang sinasabing a departing blessing o papaalis na pagpapala. Matapos ilagay ng Diyos sa harapan mo ang pagpapala, ang pinili mo ay sumpa. Kaya sabi ng ating nabasa sa verse 27, ang pagpapala kung iyong didinggin ang utos ng Panginoon mong Diyos na aking inutos sa iyo sa araw na ito. Yun, constant yun, mga minamahal, and that is given, ibinigay ng Diyos yan. Pagpapala, sa harapan mo. Hindi ka dapat pumili. Dapat, i-grab mo na yan, mga minamahal. Pero pagkatapos ng pagpapala, inilagay din naman ang sumpa at yan ang panahon sa iyo para naman pumili. Kaya sabi ng ating verse 28, at ang mga sumpa, kung hindi nyo didinggin ang mga utos ng Panginoon Diyos, kundi kayo lilihis sa daan na aking inutos sa inyo sa araw na ito, upang sumunod sa ibang Diyos na hindi nyo nakikilala. Ito ngayon ang problema sa maraming Kristiyano. Nailagay na ang pagpapala, mga minamahal, parang pinagsawaan pa. Lahat magsabi ng praise the Lord. Pagkatapos lumusog, hindi mo na makita sa gawain, mga minamahal. Hindi ba? Busy. Mabalitaan mo lang, pumunta ron, pagbalik, lugo-lugo na naman. Hindi ba? Pag sagana, hindi mo rin makita sa gawain ng mahal na Panginoon. Pag wala na, at saka babalik, nakalista na, indigent na. Hindi ba? Samantalang nasa atin na, mga minamahal. Yung tinatawag na blessing mula sa mahal na Panginoon, given na, nasa atin na yan. Bakit kailangan mo pang pumili? Bakit kinakailangan magkaroon pa ng isang papaalis na pagpapala, gayong nasa atin ang pagpapala? Sabi ng ating nabasa, sundin mo na lang ang utos ng ating mahal na Panginoon. Sa araw na ito, ibinigay na sa iyo ng mahal na Panginoon ang pagpapala. Pero maalis ang pagpapala at malalagay ka sa sumpa pag lumihis ka ng lakad. Yung patuto ng ating mahal kapatid kanina. 50% siya, 50%. Hindi ba? Pinagpala. Pero nangungusap ang mahal na Panginoon, dagdagan mo ang iyong ibibigay. Nasubukan nyo na ba yan? Na mangusap ang ating mahal na Panginoon? Di mangusap, mahal na Panginoon, sagad ko na to 50%. Pero sabi ng mahal na Panginoon, dagdagan mo ang ibibigay mo. O, nag-alinlangan ka ngayon, pumili ka rin sa sumpa. Samantalang Diyos ang nagsasabi sa iyo. Hindi naman sasabihin ng demonyong dagdagan mo. Dahil alam ng demonyo, pag nagdagdag ka ng pagbibigay, ano mangyayari? Pagpapalain ka. Kaya ibubulong sa iyo ng kaaway ng Diyos, huwag kang magbigay, bawasan mo, o kaya manatili ka sa ibinibigay mo. Pero nangungusap ang Diyos sa kanya, mga minamahal, nangungusap ang mahal na Panginoon. Nung dinagdagan niya, more than 50%, mga minamahal, napakinggan natin ang patotoo, pinagpalang lubos ang ating mahal na kapatid, maging ang kanyang sambahayan. Noong ako'y nasa Lucena, mga minamahal, meron tayo doon, kapatiran, si Mami. Inaalagaan niya kasi yung dalawa niyang apong maliliit pa, yung kanyang anak nasa ibang bansa. Nagpapadala, eksakto lang, mga minamahal. Babayad siya ng bahay, 6,000. Babayad siya ng tubig, nasa mga 2,500 noong panahon na yon, ang ilaw pala, rather. Babayad siya ng tubig, nasa mga 1,200. Tapos yung natitira pagkain nila, mga minamahal, pagkatapos niyang tanggalin ng tithes and offering, eksaktong-eksakto na yon, mga minamahal. Nangaral ako, sabi ko, kapag ikaw more than 2 years na sa mahal na Panginoon, running to 3 years ka na, dapat hindi ka na 20%. Kasi ang 20%, para yan sa baguhang Kristiyanong inuunawa pa ang tinatawag na pagbibigay. Pero ikaw naunawaan mo na, dapat taasan mo ang antas ng iyong pananampalataya, taasan mo ang iyong pagbibigay. Lumapit siya, mga minamahal.
Sabi niya, Brother Louie, gusto kong gawin yung sinabi mo. Ang problema, pag ginawa ko yun, hindi ako makakabayad sa tubig at saka sa ilaw. Or pwedeng, babayaran ko yun, pero wala na kaming kakainin sa loob ng 1 buwan. Sabi ko sa kanya, Mami, yung sinabi ko ay nasa balala ko salatan. Ikaw ang mamili kung gagawin mo. Sabi ko sa kanya, baka mamaya, nagtitipid ka, nawala ng trabaho yung anak mo, lalo kang nawalan. Samantala, kung dadagdagan mo, ilagay mo sa standard, dahil matagal ka na sa mahal na Panginoon, lampasan mo na ang 20%, kasi nasa 20% lang siya. Lampasan mo ang 20%, yung anak mo na sa ibang bansa, pagpapalain pa ng mahal na Panginoon. Tapos na kami mag-usap. After a month, bumalik sa akin. Alam nyo, sabi niya, mga minamahal, hindi naman siya humingi sa anak niya. Hindi naman niya sinabing kailangan ko mong magdagdag kasi may pagkagastusan ako. Dahil hindi naman niya sinasabi sa anak niya, nagbibigay siya. Mga minamahal, alam nyo, ginawa ng mga lapayon, hinipo yung anak niya, yung dating pinadadala, dinagdagan ng 10,000. Sobra pa sa kanilang pangangailangan. Sobra pa sa kanilang pangangailangan, mga minamahal. At yung kanyang anak, lalong pinagpala, na-promote pa, tumaas ang posisyon, tumaas ang sweldo. Hindi naman niya alam na yung mami niya ay nagbibigay sa gawain ng mahal na Panginoon. Ginawa niya yon, mga minamahal, sa kanyang pananampalataya, sinasabing childlike faith. Ginawa niya yon, mga minamahal. Pinagpala siya ng ating mahal na Panginoon. At yun, sa ating buhay, nangungusap ang malaking problema, hindi natin, regard natin yung pangungusap ng mahal na Panginoon. Hindi ba? Nangungusap ang mahal na Panginoon eh. Nakahang lang yung pagpapala para sa atin yan. Kaya inilagay sa araw na ito, piliin natin sa araw na ito ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon para hindi dumating ang sinasabing departing blessing. Bakit? Dahil tayo tinatawag na authentic son of God. Authentic, ang ibig sabihin, mga minamahal, ay tunay na anak ng Diyos. Tayo ay tunay na anak ng Diyos, authentic son of God. Kindly po. The book of Psalm chapter 84, verse 7. They go from strength to strength. Every one of them in Zion appeareth before God. Verse 4. Blessed are they that dwell in thy house. They will be still praising thee. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 84, ang talatay 7. Sila'y nagsisiyaon sa kalakas at kalakasan. Bawat isa sa kanila ay napakikita sa harap ng Diyos sa Sion. 4, mapalad silang nagsisitahan sa iyong bahay. Kanilang pupurihin kang palagi. Amen. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon, yung mga tunay na anak Diyos, authentic son of God, pumalakpak ng may galak at pasalamat, lahat magsabi ng praise the Lord. Sinasabing authentic son of God, tunay, pag sinabing authentic, mga minamahal. Sabi, ang tunay na anak ng Diyos, sila'y nagsisiyaon sa kalakasan. Bawat isa sa kanila ay nagpapakita sa harap ng Diyos sa Sayon. Yung pala mga tunay na anak ng Diyos, authentic son of God. Ang sabi, malakas silang nagpapakita sa ating mahal na Panginoon. Napakahalaga, palagi silang nasa pananambahan. Kahit sa kanilang tahanan, hindi nila kalilimutan ang ating mahal na Panginoon. Ang kanilang mga kamay ay pumapalakpak, ang labi nagpupuri, ang tuhod ay nakaluhod. Inaawitan ang ating mahal na Panginoon. Yun daw ang authentic son of God, mga tunay na anak ng Diyos. Kaya sa verse 4, mapalad silang nagsisitahan sa iyong bahay at kanilang pinupuri kang palagi. Sino yung authentic son of God? Ang sabi, yung palaging pumupuri sa mahal na Panginoon. Hindi yung seasonal Christian, mga minamahal. Hindi yung pagmagandang panahon. Hindi yung pagsagana ang buhay. Ang mga authentic son of God, mga tunay na anak ng Diyos, sabi ng ating inagalang malapastor, may pamasahe, walang pamasahe, sila'y magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pumapalakpak na ba kayo niyan? And finally, mga minamahal, meron tayong tinatawag na expected blessing. Unexpected blessing, ang ibig sabihin, hindi inaasahang biyaya.
Kaya pag pinalikan natin, mga minamahal, yung ating teksto, sinasabing God's rich provision, masaganang pagkakaloob ng Diyos, mga minamahal, ang nasa atin ay hindi inaasahang biyaya. Magtataka ka na lang, bakit dumating sa iyo ang biyaya? Kahit minsan hindi mo na hinihingi, dumarating sa iyo ang biyaya. Dahil yan ay sinasabing masaganang pagkakaloob ng Diyos. Last verse, maghanda ating manugtog, mga magpaawit, last verse na po tayo. The third book of John, chapter 1, verse 2. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Ikadong Juan Kapitulo 1, versikulo 2. Minamahal, ang idinadalangin sa lahat ng mga bagay ay guminawa ka at bumuti ang iyong katawan, na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa huling palakpak, ipaabot natin sa mahal na Panginoon ng ating pasasalamat. Lahat magsabi na malakas na praise the Lord. Amen? Minamahal, idinadalangin ko sa lahat ng bagay, ikaw ay sumagana. Saan ka sasagana? Sa lahat ng bagay. Hindi pinipili kung saan ka sasagana. Sa sanlibutan, pili lang kung ano ang meron sila, mga minamahal. Di ba? Kung sagana sila, may problema sila sa physical. Kung sila ay athlete, malusog, mga minamahal, may problema sila sa emotional. Hindi ba? Minsan sa pamilya. Pero ang pinangangako ng Diyos, minamahal, idinadala ko sa lahat ng bagay, ikaw ay sumagana at bumuti ang iyong katawan, kagaya ng magbuti ng iyong kaluluwa. Yung palang masaganang provision ng Diyos, mga minamahal, hindi lang financial, hindi lang material, hindi lang physical, higit sa lahat ang pagpapalang espiritual. Anong pagpapalang espiritual? Ang makita mo ang sarili mo, araw-araw o bawat pananambahan, nakaupo ka dyan, nagpupuri at nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Yan ay sinasabing masaganang pagkakaloob ng Diyos. Tayong lahat ay tumayo. Meron kayong mga dalang bisita, mga baguhan, nais nilang sumagana. Ang mga nasa harap, nasa mga parking lot natin, nasa left and right side, dalhin nyo sila sa harapan habang tayo ay umaawit. Ating beloved co-preacher, beloved brother, Joey Mancer.